Alright, good morning and happy weekend sa lahat. So sa ngayon, dahil sa wala tayong pasok doon sa ating SMB event, ay babawi muna tayo dito sa ating taniman. So dito sa ating backyard, dito sa harap ng ating kubo ay may tanim tayong watermelon. So makalipas sa ang 25 days, ito na po yung ating tanim, ayan, na watermelon. Gumagapang na sila and pinaakyat na natin sa ating nagawang bayan. So ngayon ay magsisimula na silang magdala ng maraming shots and mga sanga. Ayan. At sa ilalim, mayroon na siyang dalang bulaklak. So dito ay experiment pa lang natin naman ito and atin lang itong sinubukang itanim dito sa ating bakuran upang tingnan kung work out ba or mabubuhay sila dito. Pero sa tingin ko is mabuhay naman ang watermelon dito sa atin. Kasi ayan, gumagapang na sila eh. And sobrang ganda at taba ng kanilang tubo. So dahil sa ilang days natin itong naiwan at napabayaan, mukhang kinakain sila ng mga bugs. Ayan, ng kanyang mga dahon. Ito po yung mga bugs na kumakain ng mga dahon ng ating mga tanim. So, ang mga bugs na ito ay walang pinipili, mapa watermelon man or kalabasa. Ay talagang kinakain nila ang mga dahon. Pero ayos lang yan dahil sa maalis naman ito sila. Papausukan lang natin and kung hindi sila madala sa pagpapausok, pwede natin itong applyan ng mga insecticide. So sa dito, ang ginawa nating bahayan is para malagay lahat ng mga talbos or mga branches niya sa loob. Hindi lalabas sa ating tali. Kasi plano ko dito, ang mga sanga niya, itong mga sanga na ito ay paakyatin lang natin dito sa ating ginawang bahayan dyan. And ang kanyang mga bunga ay dito lang sa ibaba. Hindi pa ito tapos ang kanyang bayan, lalagyan pa natin ito ng mga maliliit na kawayan dyan sa ilalim. Dito sa side na ito pang kapag may dala na siyang bunga ay hindi mahuhulog sa lupa. So dito ang tanim natin ay mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puno ng watermelon ng ating naitanim. And may nabili tayo doon na isang sachet na buto ng watermelon and balak kong itanim yung iba doon sa side na yon, doon sa tapat ng ating talungan. So sa ngayon, ang ating ginagawa ay pinapakita natin yung ating update sa ating tanim na watermelon dito sa ating taniman. So yun lang aking may share sa content nito. And kapag magtanim kayo ng watermelon, ay mas maganda yung may malawak talaga na space. Kasi akala ko kasi yung watermelon is isang branches lang yung gagapang. Pero dito sa ating naitanim, ang kanyang main branch ay sobrang nakapagdala ng maraming sanga sa ilalim. Ay, nandun pa sa ilalim. So, kailangan natin itong paakyatin ang mga iba pa niyang sanga. And syempre, maintain din natin yung pagdidilig ng tubig, lalo na sa panahon ngayon na sobrang init. Kasi yung watermelon talaga is more on water siya.
masyadong matubig ang kanyang katawan. Kaya kailangan talaga na i-maintain yung pagdidilig ng tubig upang tutubo sila ng malusog and magiging maganda ang kanyang pagdadala ng sanga. And sa pagdadala ng bulaklak, dapat ma-maintain talaga yung tubig dahil ang tubig ay isa sa nakakatulong sa pagpatuloy ng bulaklak ng ating mga tanim. So yan ang aking mga i-share na tips sa araw na ito. And piniplex ko lang itong ating tanim ng watermelon dito sa ating bakuran.